Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. 1 Peter chapter 5 verses 5 and 6. At kayo namang mga kabataan, pasakop kayo sa mga pinuno ng iglesia. Magpakumbaba kayong lahat sapagkat nasusulat, sinasaway ng Diyos ang mapagmataas, ngunit kinaluluguran niya ang may mababang kalooban. Kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. The humble Christian, napakahalaga po ng humility sa pagiging isang alagad. Kasi darating po yung pagkakataon na kayo'y matututo. Dadami po yung inyong alam. Ika nga ay mapupuno yung isipan nyo ng mga bagong revelations, teachings, at kadalasan po marami ang natutukso ni Satanas na maging mayabang. Ano po? At yan po'y paalala sa atin, mga kapatid. Ano po? In fact, sa 1 Corinthians chapter 3 verse 1, ang sabi diyan, knowledge puffs up, but love builds up. Ano po, yan ay paalala ni Saint Paul. At maging ang ating Panginoong Jesus, ang sabi niya, a disciple is not above his teacher, but everyone who is perfectly trained will be like his teacher. Kaya mag-iingat po tayo. Ano po? Kasi isipin natin, mas magaling na tayo kaysa doon sa iba dahil marami na tayong alam. Ngayon, hindi ko na ituturo sa inyo para malaman kung sino yung mapagmalaki o mayabang. Ang ituturo ko po sa inyo ay kung paano natin maiiwasan ito. Ano po? Unang-una po, dapat po ay wag natin uunahin yung titulo sa atin pong paglilingkod sa Diyos. Ano po? Kasi pamamaraan po yan ng mga hintil. Ano po? Sabi sa Matthew chapter 20 verses 25 to 26, not so with you, whoever wants to become great among you must be your servant. So, dito pinapaalalahanan tayo ng Panginoong Hesus. Sa sanlibutan kasi mahalaga sa kanila yung title. Ano po? O posisyon. Pero sa atin po, mahalaga po yung paglilingkod muna. At alam niyo po, yung iba inaambisyon po nila yung mga posisyon sa church. Katulad po yung tatawagin kang leader or mentor or teacher, or even pastor. Lagi po niyong iisipin na mabigat po ang pananagutan kapag kayo po ay naging leader na, or mentor na, o pastor na, o teacher na sa inyo pong church. Kaya wala pong lugar ang ambisyon po sa simbahan. Ano po, yung iba na motivate sila na magpa-disciple dahil gusto nilang maging leader. So, paalala sa atin yung sinasabi sa Matthew chapter 20 verses 25 to 26. Kailangan po ay maging faithful tayo sa paglilingkod. Ano po, yung po ang mahalaga servant muna tayo. Ano po, kasi naroroon po yung promotion. Ano po, at pagka nakita po ng Panginoon na tayo tapat, dadagdagan niya po tayo. Doon tayo magkakaroon ng ministry. Ano po? At ako'y naniniwala po ang Diyos ang maglalagay sa iyo sa ministry, hindi ikaw. Ano po? Kaya be a servant first. Yan po ang paalala ko. Doon po kayo mag-umpisa. Mahalaga pong katotohanan yan. At mahalaga rin po na tayo po ay laging handang matuto, no? Mahalaga sa buhay na ito ang attitude natin palagi yung willing learner. Huwag tayong magpapalagay na mas magaling tayo sa iba. Ano po? Kaya yung iba nagiging dogmatic, nakikipagtalo palagi. At ang nangyayari po dyan sa halip na mawin nila, yung ibang tao nalalayo pa sila doon sa ibang tao or sa sinishare nila ng gospel. Paalala po sa atin yung sinasabi sa 2 Timothy chapter 2:23 and Titus chapter 3 verse 9. Kasi lagi niyong tatandaan, i-avoid natin yung useless arguments. Ano po, ang Holy Spirit po ang nagkukonvict sa buhay ng tao. Sabi sa John chapter 16 verse 8, kailangan lang i-present natin yung truth. Ang Holy Spirit na po ang bahala dyan. Kaya lagi nating iisipin, kahit hindi man Christian yung ating kausap, may matututunan din tayo sa kanila. Ano po? At huwag tayong maging mapagmalaki na parang alam natin ang lahat.
lagi nating ilalagay din yung ating paa sa kanilang sapatos. Ika nga, ano po, para mas maintindihan natin yung kalagayan ng ating mga kausap. At ang mahalaga sa isang disciple, kung siya ay willing learner, mas lalo siyang dadagdagan ng Panginoon ng marami pang kaalaman. At panghuli, ito yung mahalaga, ano po, honor your leaders. Ano po yun ang sinasabi ng Hebrews 13 verse 17. Obey your leaders and submit to them, for they are keeping watch over your soul. So yung pala, no, mahalata mo na isang Christian, yung mayabang na pagka hindi niya na ina-acknowledge yung kanyang leader at feeling niya mas magaling na siya dun sa kanyang leader. Huwag pong ganon. Ano po, paalala po sa atin itong verse na ito. Isa pa, dapat po lagi tayong lumingon sa ating pinanggalingan. Lagi nating iisipin, sino ba yung nagturo sa akin? Sino ba yung nag-invest ng panahon para ako'y lumago sa pananampalataya? Alalahanin natin yung mga taong iyon. So with this, ma-avoid natin yung pagiging mayabang o mapagmalaki. Tayo po'y mananatiling humble bilang alagad ng Panginoon. Tayo manalangin, dakilang Diyos, salamat po sa paalala mo sa amin, Panginoon, na sinasabi ng iyong salita, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Salamat, Panginoon, sa katotohanan ito na dapat taglayin namin ang humility sa amin pong pagiging isang alagad at sa aming paglilingkod sa iyo. Dahil ito ang magdadala sa amin dun sa lugar na kung saan nais mo kami na makarating. Salamat po, Panginoon, na ang humility pala is the way up. Kaya turuan mo kaming maging mapagpakumbaba. Salamat po, Panginoon. Ito pong aming panalangin. In Jesus' name, Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala. Manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.